Sobrang sikip ng Nike Jaw 3 para sa akin. Pero mabibreakin pa kaya? Ito ang ginamit ko sa court. Kamusta nga ba ang performance nito? At sulit nga ba sa halagang 6,000 plus? Tara check natin yan. Ito nga pala si Kuya Jogs. At ito ang Nike Jaw 3 Shoe Review. Pinakabagong signature shoes ni Ja Morant. Unahin natin ang traction. Isa na to sa may pinaka-loud na squeak sa lahat ng Nike shoes ko. Talagang sobrang ingay. Kaya pakinggan nyo. At next naman sa lateral traction. Guys, medyo may dulas lang to sa una, especially pag nagpipick up ng dust. Pero kailangan lang ng break-in time. After mong ilaro at itry ulit, kakapit na siya. Maganda naman yung traction. Pero sa ngayon, bibigyan ko lang siya ng 7 out of 10. And solid rubber nga pala yan, XDR quality. Pwede pang outdoor. At next, ang paborito ko sa sapatos na to is yung cushion. Talagang sobrang nag-improve yung cushion nito dahil may ZoomX foam na nga pala yan. Very bouncy pero napakagaan pa rin. Perfect talaga sa playstyle ni Ja Morant. Tapos sa court feels, hindi lang siya low to the ground ng Jaw 2, pero very good pa rin naman yung court feels. Sa una nga lang talaga napakasikip ng sizing niya. Pero guys, mabibreak in din siya. After ko nga gamitin, okay na rin sa pakiramdam. Kaya naman sa usapang fit, kung narrow footer ka, mag true to size ka lang. Pero wide footers, kailangan nyo talaga mag half size up or full size up dito. Kaya naman para sure, magsukat muna kayo sa store. Pero ang tanong, sulit nga ba talaga itong Nike Jaw 3? Para sa akin, oo, dahil nag-improve talaga yung materials niya kumpara sa Nike Jaw 1 and Nike Jaw 2. Again, ito nga pala si Kuya Jogs. Kung nagustuhan mo tong video, sana mag-share ka. And for more shoe reviews, please follow me.